Libatan, 12 minutes ni Brother Fermin. Okay po, so maraming salamat sa magandang libatan, Brother Melchor. So maganda po yung kanya explanation patungkol po sa kanyang libatan. Pero meron naman po ilang mga bagay na gusto po bigyan pansin po natin, mga kapatid. Una sa lahat ay siya po ay nagbigay po ng response na lang doon lamang sa biblical discrepancy niya at doon sa sa mga historia na akin daw pong ginamit. Pero alam niyo po, mga kapatid, sabi niya, kaya daw ay lumalaban sa kanya yung aking mga binigay na reference dahil hindi daw ito Catholic or ito ay mga laban sa Catholic. So, aking pong napansin, karamihan sa kanyang mga ginamit na resources ay Catholic din. So, syempre, mabuhay sa Catholic faith kasi nga ang Catholic, ang kanyang naging pundasyon, Catholic din ang reference, syempre, susuportahan niya mismo yung kanyang sarili. Pero ako po, mga kapatid, wala po akong kinote na Adventist doon. Lahat ng kinote ko, yan po ay mga church father, yan po ay mga evangelicals, yan po ay mga Bible scholars. Pero kung ating pong pag-uusapan yung mga Catholic, bakit wala akong Catholic? Di magbibigay ako ng Catholic. Ano po? Alam niyo po ba, si Martin Luther, kasi kanina doon sa kanyang presentation, kinote niya si Martin Luther daw para na-applic ang apocryphal books. Pero kung ating papansin, si Martin Luther mismo ay against sa apocrypha. Sabi nga rito sa aking apocryphal books, pag binasa niyo po yung preface nito tungkol sa Deuterocanonico, sabi diyan, binigyan ni Martin Luther ng maliit na pahalaga lamang ang apocrypha, kaya doon sa kanyang translation o sa kanyang version, sinet aside niya yung apocryphal writings, hindi niya sinama sa Old Testament. So, sino yung aking gagamitin naman ngayon na mga Catholic? Kilala niyo po ba si Cardinal Cajetan? Si Cardinal Cajetan, si Cardinal Jimenez, yan po ay kasabayan ni Martin Luther. At during that time, kanila rin tinutulik sa si Martin Luther. Pero maging sila ay nire-reject din ang apocrypha. Sabi nga rito sa libro na isinulat ni Norman L. Geisler at William Nix, hindi po ito Adventist, sabi po nila, the decision at Trent did not reflect either a universal or indisputable consent within the Catholic Church of the Reformation. During that very time, kahit nung panahon na yung Council of Trent ay existed, Cardinal Cajetan, who opposed Luther at Augsburg in 1518, published a commentary on all the authentic historical books of the Old Testament, which omitted the Apocrypha. So si Cardinal Cajetan nag-publish ng libro, pero nire-reject niya ang Apocrypha. Hindi na po ito kalaban sa kanila kasi Cardinal ito. Even before this, sabi, Cardinal Jimenez distinguished between the Apocrypha and Old Testament canon in his view, Complutensian Polyglot. Dito po sa Complutensian Polyglot, 1514 to 1517, nakikita natin na binigyan niya ng distinction ang apocryphal books at ang Old Testament. So, meron po ilang mga napansin na mga bagay na hindi ko po binanggit. Gaya halimbawa na ang apocrypha kaya hindi kinukulisas ay walang prophecy. Wala po akong sinabi ganoon. Sabi ko, ang apocrypha kaya hindi nakapasa sa test of canonicity dahil ito ay walang prophecy. Si Jesus Christ, sabi ko, kung itong apocrypha na ito ay galing sa Diyos, bakit hindi nagpo-quote si Jesus Christ gayong ito naman ay existed nung panahon ni Jesus Christ? Bakit hindi niya sinabi na ito ay dapat tanggapin? Ito ay salita ng Diyos. Kung yan naman ay dapat natin tanggapin ngayon. So, nakikita po natin yung malaking question mark doon. Isa pa, sabi nga ni Sidney Coulet, sabi niya ganito, although there are in the New Testament about 263 direct quotations from and about 370 allusions to passage in the Old Testament, yet amongst all these, there is not a single reference either by Christ or by His apostles to the apocryphal writings. Sabi po ni Sidney Coulet, walang quotation si Jesus Christ o ang mga apostol sa apocryphal books. Ngayon, nakuha ko po itong binabanggit niya sa kanina po sa kanyang presentation, mababanggit ko na, maalala namin na sinabi niya
na during 200 AD, sa Council of Jamnia, hindi ako nagkakamali, ay pinroklama daw yung buong Bible. Tama po ba? Pero kung ating papansinin, yun po ay 90 AD po siya nangyari, yung Council of Jamnia. At doon sa Council of Jamnia ay wala pong naganap na pagdedeklara ng canonical books. Bagkos, ang issue sa Council of Jamnia ay yung destruction ng temple sa Jerusalem noong 70 AD, sapagkat saan nga ba sila mag-offer, di ba? Isa pa, ang naging issue noon sa Council of Jamnia ay yung pag-accept sa 5 books. Yun po yung Esther. Kasi sabi nila Esther walang salitang Diyos, kaya hindi dapat tanggapin. Yun yung issue noon. Esther, Solomon, Ecclesiastes, and ang iba pang dalawa, sabi na rin sa libang ito, babasahin ko na po. Ito po ay ginawa ni Paul D. Wegner. Ano po? Ito po ay The Adventist. Gusto ko may pagkauna. At sa kanyang sulat ay mapapansin po natin kung ano ba talaga yung pinag-uusapan doon sa Council of Jamnia. Sabi niya, yun ay yung Ezekiel, Proverbs, Esther, Ecclesiastes, at Song of Solomon. Wala pong kinalaman yung apocryphal books doon. At doon naman po sa Council of Carthage at Council of Hippo, kung ating papansinin, yun po ay 4th century AD. Pero, nakapagtataka, bakit kung ano yung tinanggap doon sa konsehong yun ay hindi kapareho ng tinanggap naman noong 1546 sa Council of Trent. Kung ating nang papansinin, kulang nga ng isa yung naroon sa mga naunang council na yun. Pero bakit naman sa 1546, iba na, nadagdagan na ng isa. Ano po? Isa pang bagay na gusto kong makita. Babasa rin po ako ng isang Catholic Bible scholar. Si Jerome po, kanina po nabanggit ko si Jerome, naalala ko. Pero sabi niya, wala daw akong binanggit na Catholic. Pero si Jerome, ito po yung nagsalin ng Hebrew Bible patungo doon sa Latin Bible. Yung tinatawag namin Latin Vulgate. Pero maging si Jerome, ay hindi niya po tinatanggap yung apocryphal books. Sabi po ni Jerome sa kanyang sulat, sabi niya, the stories of Susanna, yung po Susanna at Bel ay addition sa Daniel. Sabi niya, the stories of Susanna and Bel and the dragon are not contained in the Hebrew. For this same reason, when I was translating Daniel many years ago, I noted this vision with a critical symbol showing that they were not included in the Hebrew. So naging si Saint Jerome, na isang napakahusay na Bible scholar, nire-reject din ang apocrypha, yung Susanna and Bel. Ano po? At dito po ay makikita natin na hindi lamang tayo ang against doon, sapagkat maging ang mga Catholic, yung mga mahusay na Catholic scholars ay against din doon sa bagay na yun. So doon po sa kanyang konseho sa Hippo at sa Carthage at yung sa Council of Jamnia ay makikita po natin na misuse po ang gamit ng reference. Tandaan, kapag ang naggumamit ng reference ay yung mismong gawain niya, ang kanyang ginamit na reference, nakikita po natin doon na yun ay talagang kakampi sa kanya. Pero subukan natin gumamit, magbasa ng ibang mga libro na isinulat ng mga single scholars, ng mga historians, gaya nila Josephus, isang Jew, gaya ng mga binabanggit ko mga scholars, ay makikita natin na yung tamang line ng history at references ay hindi po ginagawang bias doon. Ano po? At isa pa, meron po akong gusto balikan dito na kung saan sa aking pong presentation kanina ay hindi niya po natipag yung aking New Testament authority. So sa makatuwid, nananatili pa rin po yung aking argument kanina na si Jesus Christ at New Testament, walang quotation. Hindi rin po niya natibag yung aking propheticity is the test of canonicity. Wala talagang propeta na sumulat na apocrypha. Pagkatapos po niya, sa mga discrepancy po, alam niyo po, gusto ko pong balikan yung tungkol sa kaluluwa. Kasi po ginamit niya yun na sinabi ko daw na magkaiba ang meaning ng kaluluwa at spirito. Pero wala po kong sinabing gano'n. Sinasabi ko po, yun po ay against sa teaching ng Bible na ang Bible ay nagtuturo na ang tao mismo ang kaluluwa may buhay. Genesis chapter 1 o chapter 2, verse 7. Binabanggit na ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Pero sa aklat po ng
pa, makikita po natin na ang tinuturo doon ay yung immortality at pre-existence ng soul. Siguro para makuhanin ko yung Tobit chapter 12, verse 8 and 9. Tobit chapter 4, verse... yung palang Tobit ay yung pala sa Thanksgiving, yung pala sa Wisdom chapter 2, verse 23, 3, verse 1, at 9, 15. Yun po yung binabanggit ko patungkol doon sa immortality of the soul. Kasi ang Bible, nagtuturo po yan ng wholeness of being. Ibig sabihin natin, ikaw mismo ang kaluluwang may buhay. Narinig ko sa kanyang reference na ginamit na yung spirit ay kumakatawan o nag-represent sa inner emotion ng tao. Totoo po yun. Ang Bible ay gumagamit ng iba't ibang idiomatic expression na kung saan yung ating pong spirit ay corresponded doon sa ating emotion. Ano po? Minsan sa ating mga puso, sa ating isip, at sa ating mismong personalidad. Pero hindi minsan minention sa Bible na ang soul or spirit ay isang immaterial being na maaaring umiwalay sa tao kapag siya ay namatay. Ang umiwalay sa tao yung kanyang hininga ng buhay. At sinusuportahan po yan na Ecclesiastes chapter 12, verse 7 na sinabi, basahin ko, 30 seconds. So, babasahin ko na lang to, ano? Sabi rito, ay 12 verse 17, 7, and the dust returned to the earth, and it once was, and the spirit returns to God, who gave it. Sa ibang translation, ang spirit doon ay yung hininga, yung kanyang buhay. So ngayon po, sa ating 7 argument, ito po ay natinatiling nakatayo at hindi pa rin po natitiba hanggang sa ngayon. Therefore, walang magandang rason para tanggapin ang apocryphal books bilang isang inspired writings or spiritual na galing sa Diyos. Salamat. Okay, salamat po na marami. Okay, nasa ano pa tayo? Interrogation, 8 minutes po ito. Yung affirmative side ay magtatanong na sa negative. Alam mo na yung mga audience, sila muna. And then, bibigay ko na yung pagkakataon. Sir Mel, 8 minutes po para tanong yung tanong. Brad, tanong po. Tayo nag-aaway. Alam po. Sabi niya, iba raw na ang kaluluwa at espiritu. Pero sabi ko, nakalimutan ko na sabi, when it come to pass, his soul was in departed. Ano daw yung departed? Spirit ba o soul? Sa Bible po, ginagamit pong interchangeably. Kung spirit ba o soul yung ginamit ko sa verse na, when it come to pass, her spirit, her soul is departed. Sabi, na siya ay pumanaw, umalis ang kanyang kaluluwa. Spirit ba ang ginamit o soul? Yung soul po na sasagutin ko. Nasagutin ko po. Alam niyo po mga kapatid, sa Bible, ginagamit interchangeably o palitan yung spirit or soul. Depende sa context kung paano natin siya uunahin. Halimbawa, sa Bible, ginagamit ang salitang soul para mag-represent sa buhay mismo ng tao. Yun po yung sasagutin ko. Okay. Next question. Ang sabi niya, continue raw si St. Jerome ay kumukontra doon sa apocryphal books. At saka sinabi niya, nung kasal daw sa Hanya, na hindi ko na gano'ng matandaan, na sa Hanya raw, marami raw tumutol. Ang tumutol po ay si Haring Akiba. Ito po, si Haring Akiba. Nasa ano po tayo? Hindi, sinabi niya, magtatanong ako. Okay. Tanong, sino, tinanong ko lang, tapos ako. Okay, tinanong. Ang sabi mo, Brad, mamaya na yan, nakalimutan ko magtatanong na pala. Ang sabi mo na si St. Jerome ay total din sa apocryphal books. Bakit nung translate ni St. Jerome ang Hebrew sa Latin, 72 books pa rin, ganun total para siya? Ganito po yun. Gaya nga po ng binanggit ko kanina, si St. Jerome po ay against doon sa apocryphal books. At sinasabihan siya ang i-translate niya. Sa una po ay ayaw niya, pero hindi nagtagal ay isinama niya na rin yun. Sapagkat, ito po yung sabi ni St. Jerome. Babasahin ko po yung sinabi ni St. Jerome. Sabi niya, he said, the church read these books for example and instruction of manners, but does not apply them to establish any doctrine. So hindi siya ginagamit sa paggawa ng doktrina. So example ng manners and instruction lamang. So, pero aminado ka na
si St. Jerome ang nag-translate mula sa Greek at sa Latin Vulgate. At sinabi mo na, una ayaw na, pero umayon pa rin siya. Ano? Umayag po siya dahil sabi niya nga po, ito naman daw ay magagamit natin bilang example sa instruction of manners but does not apply them to establish any doctrine. Pero ang sabi ni St. Jerome, magagamit natin. Ha? Okay, Magagamit natin. Agad po, magkabilang side, tanungan tayo, bago tayo paliwanag. Tatanong tayo, so tatanong. Okay? Sige po. Nung sa sinasabi mo sa Hamya, noong 1980, sino ba talaga ang totoong nag-proklama? Saan po? Sa Council of sinasabi mo 1980 yun, hindi 364 AD. Atin po sa Council of Jamnia, kung ating pong papansinin, sabi po ito sa libro, na isimulat nila Norman Geisler at Linux, ay ganito po natin mababasa. Samulan po Sige po, sige. Hintay po yan. Meron ka naman, babalik ka naman. Maganda, di ba? Oh. Okay, sabi po nila, based sa kanilang study, the so-called Council of Jamnia, AD 90, at which time this third section of writings is alleged to have been canonized, has not been explored. There was no council held with authority for Judaism. It was only a gathering of scholars. Sabi dito, it was only a gathering of scholars. Wala daw talagang pagkakanon ng mga otoridad ng Judaism ang nagsasagawa roon. Sabi pa, this being the case, there was no authorized body present to make or recognize the canon. Hence, no canonization took place at Jamnia. Yun po sabi. Nung sa Jamnia na yun, sabi mo walang representative. Sabi po rito, yun na po ay gathering ng mga scholars. Pagpupulong ng mga scholar. Yung pagpupulong mga yun, hindi ba matatawag na council yun? Pwede na ituring na council kasi tinatawag nga siyang Council of Jamnia. Ibig sabihin, pagpupulong, ibig sabihin council. Sabi mo ngayon na wala. Pero ito po sabi, this being the case, there was no authorized. Okay. Sasagutin ko na kasi may mahalo siyang tanong. There's no authorized body present to make or recognize the canon. Yung po yung binaman ko. Okay, next question. Saan ano ka ba nung sinasabi mo na 1980 yun? Diba? Apo. 1980 yun, sa Jamnia o Hamya. Wala yata yung dito. Sabi doon, na ang nagtanggal pala na ang sinasabi niya, yung mga ito na kasi mahabol na pwede na yun. Okay. Asa ba yan? In the Council of Hamya 1980, at which time the third section of writing is alleged to have been canonized, has not been explored. There was no council. Hindi ko yung sinasabi mo sa na walang Alin po? isa. Hindi yan. Okay. Mahaba ko yan. Ang haba ba? Sige lang po, marami pa tayong oras sa ako. Okay, mga tanong ko. Yung mga panahon ng mga Hudyo na na-convert sa pagka-Kristiyano, gumagamit pa sila ng Septuagint version. Ayun, ang ginagawa. Na siya gumagamit ng Septuagint version. Ang pangalawang tanong, dahil sabi mo kanina na tinanggal na yun, bakit pati ang mga early Christian at Jewish ginagamit pa rin dahil tinanggal na pala? Pwede mo palinaw na tanong mo ninyo? Ang tanong sabi mo, gumagamit ba ang mga early Christian ng Septuagint? Sabi mo ang ginagawa, opo, gumagamit. Nung time pa na-convert na sila, ginagamit pa rin ba yun? O hindi na? Gumagamit po sila ng Septuagint, pero hindi nila itinuturing na yung Apocrypha ay inspired. Kaya si Jesus Christ hindi nag-put sa Apocrypha. So, sinabi mo na ginagamit, pero hindi nila sinasabi inspired. Opo, kasi hindi nga Okay. nag-put Pero sila. nandoon siya sa loob mismo ng Bible. Okay, nandoon. Kung hindi yan inspired, bakit nasa loob pa rin ng Bible? Dapat tinatanggal. Kung sabi dyan, ang lahat ng salita ng Diyos ay
kinasihan ng banal na Espiritu. Magagamit sa pagkukorek, pagtatama ng turo, at kung ano pa. 2 Corinthians ba yun? Ano version? Oo, yun, nandun doon. Kinasihan, ibig sabihin tanggalin na. Bakit kasama pa rin doon kung yun ay So, kung ating pong papagsinin, siya po ay kasama lamang doon sa translation, hindi sa original Hebrew Bible. Kasi po, di ko lang nadala yung aking Hebrew Bible. Wala siya. Sabi niya, kasama raw yun. Sa Septuagint. Sa Septuagint. Translation na po yun. Kasama sa Septuagint. It means 72 books ang Septuagint. Ngayon, another question. Kung hindi talaga yung kasama, bakit nung time ng mga apostoles o ng mga unang mga karin na Kristiyano sa hamya, ay binagamit pa rin? Time. Okay. Salamat po marami. Hindi tayo nag-aaw. Okay, bigyan ako lang sa pagkakataon kay Brother Melvin para sa negative interrogation for the team. 8 minutes, Brother Melvin. So, first question ko po ay, yun po bang apocryphal books para po sa inyo ay inspired po yun? Kung siya po ay inspired po, at siya po ay kasabayan nila Jesus Christ, bakit po hindi nag-quote si Jesus Christ doon sa inspired book na apocryphal? Okay, bakit daw hindi nag-quote? Gaya ng sinabi mo kanina, Brad, hindi naglalaman ng prophecy. Kaya hindi na kinuha yun. Sabi niya kanina, hindi ba yun ano? Hindi, natural kung yan ay hindi naglalaman ng prophecy. Bakit ka mag-quote dyan? Eh, wala ka naman na, wala ka labot dito. Okay, para ko Diba yun ang magagawa dyan? Hindi ka kasaya doon, bakit kukuha ron? Next question ko po. Lahat po ba na kinuquote ni Jesus Christ sa Old Testament ay tungkol lamang po ba sa prophecy? Ang kinuquote ni Jesus Christ hindi lamang tungkol sa prophecy, tungkol din, halos karamihan, more on 99%. Pero yung iba ginagamit niya sa pagtuturo. Okay, bakit hindi niya po ginamit yung apocrypha sa pagtuturo? Bakit hindi ginamit ang apocrypha sa pagtuturo? Bakit? Ang apocrypha, gaya ng sinabi mo kanina, ay yun ay mga pangyayari ng, kung babasahin natin, mga historical na mga sinaunang mga Israelites. Mga istorya tungkol sa digmaan, tungkol sa mga ano, yun po ang nakalagay doon, kung babasahin niyo po yan. At kung sinasabi niya na hindi raw po yung propeta ang nagsulat, sino ba si Barok? Sino ba si Judy? Sino ba si ano? Kung hindi yung propeta, sino po sila? Okay po, so yun po ang sagot niyo. May kinalaman lang siya sa history. Yung po bang mga apostles, nila Jesus Christ, hindi po ba nila ginagamit yung history na nangyayari sa Old Testament pag sila nagtuturo? Gaya po ni Esteban. Halimbawa, si Esteban, ang kanyang tinuro doon sa chapter 7 ng Acts ay sa history ng Israelites. Ano po? So, yun po ay may kinalaman sa history. So, ano po, based sa inyong premise, na yun ay naglalaman lamang ng history, bakit naman hindi ginamit yun sa pagtuturo? Doon sa sinabi ng Tobias, sabi niya, pag maglilimos daw, nakakawala daw ng kasalanan. Alagay sa Bible. Hindi ko yung tanong ko, at tanong ko Okay, ay sa kumuha, di ba kumuha? Bakit daw hindi kumuha si Diyos at yun ang history? Ginamit din po ng ating Panginoon. Sabi niya, kung ikaw ay maglilimos, huwag mo nang ipagmamakain niya ito. Ginamit niya rin yun. Nagdali niya sa Bible ko yan. Yun po ba talaga ay, Ginamit niya. iba na ito nakikita na pa, pero babalik ko pa rin kanina. Ginamit niya na... Yun po ba ay kinuha Jesus Christ sa Tobias? Okay. Yun daw ba ay kinuha ng Tobias? Hindi man kinuha yun, pero parehas na parehas. Di ba? So hindi po kinuha. Hindi man kinuha na aksulat doon na literal, pero parehas na parehas. Na kung ikaw ay maglilimos, huwag mo nang ipagmakain niya ito. Saan kinuha yun? Wala mo nakasulat sa Tobias. Pwede po ba natin basahin kung pareho po ba talaga yung nasa Tobias at yung nasa... Ano po bang verse sa Matthew yung sinasabi? Alam ko, kasi ako marunong magkanda sa Bible. Alam ko na sa ano yun eh. Nasa 4 yata o basta lang doon. At saka doon din sa nag-abulo yung Yuda. Sabi niya, sino ang mas magandang kinalugdan ng Diyos doon? Yung nag-abulo ng marami o yung nag-abulo ng isang kasi? Okay, babasahin ko lang na. Halos parehas. Tobias chapter 12, verse 8 hanggang 9. Titignan po natin kung pareho. Mas mainam ang manalangin, may katapatan, at makatuwirang pagtulong sa mahihirap. Ang kaunting kabutihan ay higit na mainam kaysa kay Mahasanay. Ang gumagawa nito ay naliligtas sa kamatayan at dinadalisay sa bawat kasalanan sa natin yung pagbibigay. Sabi po ito, ang gumagawa nito ay naliligtas sa kamatayan. Naliligtas sa kamatayan.
kamatayan. Doon po ba sa Matthew na binanggit ni Jesus Christ, sinabi pa niya na yung pagbibigay ng tulong sa kaliligtas sa kamatayan? Yung binanggit doon, Brad, na makaliligtas na kamatayan, wala man letra por letra. Pero kung kukunin mo yung pinakailalim mo sana, kung ikaw ay maglilimos, huwag mo nang ipagmamakagayin ko. Ang ano na nasa langit, ang siyang maggaganti sa iyo. Ano yung gaganti sa iyo, Panginoon? Apostol po, pareho po ba yung ang gumagawa nito ay, sabi nyo nga po? Oo nga, sinabi na hindi nga masalanan. Hindi nga masalanan. Diba? Pero, hindi nga siya parehas. Pero, halos nandoon, diba? Kung ito ay gagawin mo, huwag mo nang ipagmakagay ito. Okay. Sapagkat ang gaganti sa iyo ay yung Ama na nasa langit. So, yung gaganti po yung kingdom ni Jesus Christ, tama po, no? Pero halos magkaparehas. Okay, halos parehas, pero hindi. Okay po. So, ito, next question na naman po. Wala nang Tobias na. Okay, binabanggit po sa Tobias 12 verse 10, 8 hanggang 9 na sa pagbibigay mo, maliligtas ka sa kamatayan o sa kasalanan. Ito po bang turo na ito, sinusuportahan po ba ng Old and New Testament na yung almsgiving can atone sin? Ito na ba ay sinusuportahan? Sinuportahan yan ng ating Panginoon sa Kristo. Nung sinabi mo sa byuda, tinawag niya ang apostoles dahil nakita niya ang mga Pariseo na naglalaglag. Sobra pa sa 20%, pero yung isang byuda na isang kusing lang hinulog, ano sabi ng Panginoon? Sino ang kinalugdan ng Diyos doon? So yung po ay, may binanggit po ba rin na siya naligtas o nanilinis yung kanyang Hindi kasalanan? man binanggit doon. So wala po. Na yun na ay, ano ba, nawawala ka Bisaya kasi ako. Kaya kasi nga nini, kaya paano ba magkasan? Okay, so wala po binanggit no, na makakapagkataon siya sa Old and New Testament. Okay po, siguro next question ko na lamang po. Naniniwala po ba kayo na noong 200 AD pa lamang, doon lamang nakompleto yung mga libro ng Old and New Testament? Naniniwala? Kasi yun po ang gamit nyo kanina sa akin. 200 AD. Apo. Noong 200 AD, wala pa. So wala pa pong existed Kung na baka wala pang books na ganito. Yung Bible ko na. Hindi po, yung listahan po ng mga canonation na Bible. Wala pa, pinipili pa yun. Kaya nagkaroon ng council. Ito po yung ano naman po. Kasi kung meron po akong ma-present na evidence na binabanggit na during 770 AD ay nakalista na yung mga aklat na yon, tatanggapin niyo ba? Sabi mo kanina 200 kasi yan ay 700. Ako, ang reference ko po ay prior sa 200 AD. Hindi, ay 500 years na. Bago mga Kasi po sabi po ninyo, sabi po kasi ninyo ay 200 AD. So hindi ba? Ang sasabihin ko, ang babasahin ko, bago pa naman po magkaroon ng, bago pa dumating sa 200 AD, meron ng list ng mga canonical books. Yun po yung babasahin ko. So tatanggapin niyo po ba na prior pa lamang doon sa 200 AD, meron ng list? 200 AD dahil ito ay sabi na sa kanina, stand ko ng sago, Holland's Encyclopedia Volume 4. Ang sabi nito, noong 200 years, kagatosang katuig, wala kay katapusang pagdeklarar. Wala pa. Ha? Na-proklama lang ito noong 405. Yun ang pinaka-total na 405. Kaya yun na, kung baka namimili pa sila kung ano yung inspired at yung mga Gnostic gospel. Okay, so sila po, ibahin ko na lang po yung aking para mas nila na po. So namimili po pala sila. Namimili na. Inspired ba yan? O yan ang tinumutok mo lang. Ano po yung inyong, paano nyo po masasabi na yung isang aklat ay inspired? Okay. Ano po yung inyong basihan? Bakit daw tinatawag na inspired? Kasi sinabi, kinasihan ang nagsusulat ang Banal na Espiritu Santo. Una-una, kaya matatawag ang Bible na inspired with the Holy Spirit, hindi yan sarili na kanyang nasulat. Sabi nga sa unang Pedro, chapter 1, verse 16, na walang sino man. Okay, na. Salamat. Okay, nasa 100, ano po tayo? Third stand na po tayo. Okay, tatlong libatan, 8 minutes, upper inside. Okay, 8 minutes po. Very battle ako. Pero hindi tayo nag-aaway po. Maganda to, maganda. Mabalik po ako na ito, promise. Maganda. So, ang sabi niya, noon daw, 90 AD, hindi ko makita dito eh. Kasi na kayo medyo paghapon, sila na po yung mata ko malabo. Pag umaga lang po talaga ako. Okay lang po, okay lang. Sabi dito,
Masaya. Kesa sa lumeta, walang may tama ng puso. Baka mo, di ba, Brad? Dito, maganda. Puro-puro lang ang gusto naman ng dito. Ang sabi niya dito kanina, na si St. Jerome daw, una raw, ayaw ni St. Jerome. Pero wala nang binabanggit sa history na ayaw ni St. Jerome. Sabi sa Paulus Encyclopedia, Volume 4, page 177. Sabi yan, St. Jerome, leading Christian scholar of the period, was commissioned by Pope Damasus. Nakita mo? Kaya pinagahin mo ba yun? Wala na iba. To produce a standard text, standard, isa ng standard, walang pinapaligan, hindi yung standard electric fan. Walang pinapaligan na text. Ibig sabihin, nasa gitna. At sabi nito, this translation was complete about 405 AD. Doon na complete daw ang lahat ng mga text na standard text. After initial opposition that was accepted by the church, known as the common version as the Vulgate. Ang Vulgate, sabi niya kanina, compose pa rin daw ng 72 books. Pero, sabi niya kanina, pinanggan na raw, pero compose pa rin, sabi niya. So, the first printed book in Europe, the famous Gutenberg Bible, 1456, kung kailan na-invento ang printing press. Nung na-invento pa ang printing press, una, piniprinta talaga agad yung Bible eh. Kasi mahal pa nung muna yan, sulat kamay yan, tinatawag na, natawag doon, kamay lang ginagamit. Bibili mo, mahal yan. Mahal ka yung bilihan na. Was edition of Vulgate, sa nababasan, nando doon. Sino ba ang nagtanggal niyan? Si Rabbi Akiba. Dahil sinakuna pang early Christian na mga, hindi ko na makita eh, sila kasi naman ako, pasensya na po. Nasa history ko yan. So, ilang minuto pa ako, Brad? Sabi nito, ang mga protestante musunod sa kanon kung iha basamon sa karang tugon. Si Hari Akiba, isang kaaway ng Kristiyano na mga Hudo na nangatid sa pagka-Kristiyano. Si Akiba ang nagbukom. Sila si Hari Akiba. Sila ang nagtumutungo na dapat 39 lang. Bakit? Sapagkat pag hindi sila sumunod sa kanya, papatayin sila. Sino ba si Hari Akiba? Na-convert yan as a Christian. Pero siya lang ang nagdeklara. Dahil ang mga Hudyo ng araw, ang ginagamit nila ng taong 90 AD, sabi dito, uban sa pamamahal ni Akiba, ang tuyo sa pagsalipuay sa mga basahon ng apokripa, mao ang ginisarmar sa mga Kristohanon. Si Akiba pala nagpatanggal eh. Bakit? Dahil ipinasipit niya pag hindi sumunod. Saan nababasa? Jewish Encyclopedia, Jewish po, Volume 1, page 306. Nakita niyo? Noong para aminado na ang ating kapatid na kung tinanong sa accepted yan ba, nung translate ba, kompleto ang 72 books? Yes, kompleto. Pero magagamit din. Eh, magagamit mo na ba? Tatanggalin natin. Pwede ba lang gamitin? Di ba? Pwede gamitin, sabi niya. Magagamit din. Pero, tatanggalin din. O, hindi natin kasi ginaanan niya. Binibigyan ko lang ng ipasa. Tapos, dito raw sa sinasabi niya ng council, wala raw nangyaring konseyo, pero mayroong pagtitipon. So, ano ba yung pagtitipon? Hindi ba council yun? Yung mga barangay niya, ilang piraso yun eh. Tawag din mo konseyo o council. Pag nagtipon tayo konseyo, ang tawag doon. Nagtitipon-tipon ang mga iba't ibang scholar. Ang tawag ba rin, hindi ba council? Di ba? Council po yun. Kaya huwag natin sabihin na hindi po council. At kung yun ay hindi council, hindi po yun ilalagay sa Collier Encyclopedia sapagkat ang Collier Encyclopedia ay standard reference at walang pinapanigan ang mga world history. Bakit sinabi standard? Kaya anuman ang relihiyon mo, kaya anuman ang pagkatao mo, yan po ay walang pinapanigan. Hindi kagaya ng historian na kumukuha ang hitotlo, ang kinukuha nila yung mga against laban sa Katoliko. Pag niresearch mo kung ano ang relihiyon, hindi pa nakatuloy. Pag sinabi standard, ibig sabihin lang, dumaan siya sa mayroong bibliography facts, historical facts. Hindi na makatawag na standard kung walang mga ganyan yan.
Pagkatapos sasabihin natin na tinumuto mo lang, kinuha lang ng mga Katoliko ang apocryphal books. Samantalang ang ginagamit yung standard ay ang ginagamit yung encyclopedia ay standard. Sino po ang gumawa ng Bible mismo? At saan nagmula yan? Walang iba. Anong sabi ni St. Jerome? Kung wala ang mga papistang Katoliko, wala tayong kaalaman dyan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi natin yan mapapasa atin. Aminado ang ama ng Protestante. Kailan maglitaw ang Protestante? Noong 1500 century lang. Last 2 minutes. Amen. Diba? Nakita nyo? Kung wala pang 15th century, si Martin Luther, bakit yan nagrebelde o nag-reform? Sapagkat alin na natin sa hindi, maraming mga abusadong tao, maraming mga papa o kapapahan na abusado sa kanilang pinangahawakan. Kaya nakita ni Martin Luther ang maraming mga abusado, kaya nagpako siya ng 95 theses. Yun po ang katotohanan kung bakit siya nag-rebelde o nag-reform. Dahil nakita niya, hindi niya nakita kung ano yung pagkakamali ng Biblia. Ang nakita niya yung pagkakamali ng mga namumuno ng unang simbahan. Dahil ang sinasabi ko, kahit Katoliko ako, aminado ako, kaya nag-rebelde siya at nagpako siya ng 95 theses. Hindi dahil siya nag-reform, dahil doon, dahil siya mismo nagsabi na kung wala ang mga papistang Katoliko, wala tayong kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, sapagkat siya ay nagmula sa Kanya at ibinigay sa atin. Ang hinaw-hinaw. Tapos tinanong ko yung ating kapatid. Ang sabi niya, gumagamit ba ang mga unang Kristiyano ng citadel? Oo, Brad, gumagamit. Gumagamit pala. Bakit sabi mo tinanggal na ba? Nung tayo na early Christian, ginagamit pa rin. Kung bakit tinanggal na? Ang natanggal na po si Haring Akiba, na isa siyang pagano o isang hindi na-convert sa pagka-Kristiyano. Basahin po yan sa Jewish Encyclopedia po. Volume of page 300. It is the same process. Napakalinaw na si Akiba pala ang ama na kung bakit tinanggal ang apocryphal books. Pumangalawa lang pala si Martin Luther. Pero noon, accepted ni Martin Luther. At bakit na tinanggal ang mga apocrypha? Bakit? Sapagkat ang apocryphal books, gaya ng sinasabi niya, na nandoon daw yung prayer for the day, nandoon pag gano'n, bawal daw maganito na. Okay. Thank you. Next ay, bigyan na natin yung pakatulong tayo. Ribata, yung Father Melvin, 8 minutes. Sa pagpapatuloy po ng ating discussion ay itong samahan ng ating kapatid at ang ating kaibigan sa kanya pong magandang presentation. Ano po? So ngayon po mga kapatid, ako po ay i-record ko po yung ilan po niyang sinabi. Ano po? Sabi niya, ang Bible daw ay mula sa Catholic. Actually po, ang Bible hindi mula sa Catholic. Hindi ang Catholic Church o anumang organisasyon ang maghahanap ng mga kinasihan ng Diyos, kundi ang Diyos mismo ang magkakase sa Biblia at itong mga aklat na ito ay tinatanggap ng mga tao, especially nung kanyang bayan. Hindi po ang Catholic ang pinagbigyan, kundi ang mga Hudyo. Sabi nga po sa Romans chapter 3, namin kong binasa kanina, sa Romans chapter 3, verse 2, ganito po natin mababasa yung binabanggit ko ito. Sabi po sa Moffat's translation, then what is the Jews' superiority? Much in every way. This to begin with, Jews were trusted with the scriptures of God. Sa ibang translation po, gaya po nito, Bible po nito, ito po ay Christian Standard Bible. Ang sabi naman dito, sa Romans chapter 3, verse 1. So what advantage does the Jew have? Or what's the benefit of circumcision? Considerable in every way. First, they were entrusted with the spoken words of God. So hindi po Catholic Church, kundi ang mga Jew. Kaya nga kung papansinin natin, ang mga early Christians, ang mga Gentiles, ay tinanggap din nila kung ano yung canonical books na tinatanggap ng mga Jew. Kagaya halimbawa ni Melito. Ito yung gusto kong basahin kanina. Si Melito po, siya po ay isang bishop sa Sardis. Ito po yung sinabi ni Melito. Ano po, basahin ko lang.
Okay? Nakikita yung sinabi niya dito. Narito na. Narito ka na. Oh, Melito. Sa dito ko na lang babasahin kasi yung sinabi ni Melito. Ano? Wala pwede makain ito. Narito. Sa baba yan. Hindi mo nang tubig sa baba yan. Ayan. Eto, Iksyon. so dito ko na lang yung babasahin. Pareho lang naman ito mga sabi po, ito pa yung ginawa ni Melito. Si Melito po ay isang bishop sa Sardis na siya po ay taga-west. Naglakbay siya sa east para alamin kung ano nga ba yung kinabibilangan ng mga canonical books. At sa kanyang paglalakbay, ito ang kanyang natuklasan. When I came to the east, sabi ni Melito, and reached the place. Ito po ay makikita po natin sa sinulat ni Melito. Bibigay ko mamaya yung reference para po sigurado. Basahin ko lamang. Sabi niya, when I came to the east and reached the place where these things were preached and done and learned accurately, the books of the Old Testament I set down the facts and sent them to you. These are their names. 5 books of Moses, Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 4 books of Kings, 2 books of Chronicles, the Psalms of David, the Proverbs of Solomon and his wisdom, Ecclesiastes, the Song of Songs, Job, the prophet Isaiah, Jeremiah, the 12 in a single book, Daniel, Ezekiel, Ezra. So dito po, sa paglalakbay ni Melito, sabi pa rito, it is noteworthy here that Melito names none of the books of the Apocrypha. Sabi niya, ito po ay 170 AD, ano po, prior sa 200 AD na pinapanggit niya, na sabi niya, ang kinasasakupan lamang ng canonical books sa Old Testament ay yung 39 books lamang, or yung 22 books para po sa mga Hudyo noon, na siya ay corresponded naman sa 39 natin. At dito, sabi, it is noteworthy here that Melito names none of the Apocrypha. Ano po? So yun po yung ating po makikita roon. Ang reference po nito, bibigay po namin sa inyo mamaya, kakitingin na lang. Ano po? Last 3 minutes. So sabi niya, aminado daw ako doon sa Septuagint. Alam niyo po, totoo, na nung panahon ng mga Kristiyano, umiiral ang Septuagint. Pero, alam niyo po ba, na during first 400 years ng AD, o from 1st AD to 4th AD, ay wala po, o hindi tiyak, na yung Septuagint noon ay may Apocrypha. Lumabas lamang ang Apocrypha na siyang tiyak na meron noong 4th century AD na. Isa pa, ang sabi nga rito, ano po? Ang sabi po rito sa libro na ito, first, it is not certain that the Septuagint of the 1st century contained the Apocrypha. The earliest Greek manuscript that include them date from the 4th century. Ano po? Isa pa, sabi niya, tinatanggap daw ito ni Jerome. Alam niyo po, ang pagtanggap dito ni Jerome, hindi bilang isang inspired book, kundi ito yung magagamit sa pag-preach o yung tinatawag nating pagbibigay lamang ng sermon. Sabi nga rito, sabi ni Roger Beckwith, when one examines the passages in the early fathers which are supposed to establish the canonicity of the Apocrypha, one finds that some of them are taken from the alternative Greek text of Ezra, or the additions or appendices to Daniel, Jeremiah, or some of other canonical books, which are not really relevant. That others of them are not quotations from the Apocrypha at all, and that of those which are meant to give any indication the book is regarded as Scripture. Sabi nito, kung ating papansin yung pagkukot din ng ilang mga church father, hindi naman talaga nila kinukot sa Apocrypha eh. Yung iba, kinukot talaga nila doon sa mismong aklat ng Biblia. At ang sabi pa ni Beckwith, sabi niya, in many cases, the fathers were not claiming divine authority for one or more of the 11 books infallibly canonized by the Council of
trend. So yun po ang sinabi ni Beckwith na yung mga fathers nga mismo, hindi nila tinuturing na lahat ng yun ay divine at dapat na makasama sa canonization. At ang sabi pa nga ni Jerome, kung ating pong papansinin ito, sabi pa ni Jerome, ano po? In his preface to Daniel, Jerome clearly rejected the apocryphal additions to Daniel, Bel and the Dragon, Susana. Yun po mga Bel and the Dragon, Susana na kinapit sa Daniel, nire-reject nga talaga ni Jerome. Kaya hindi natin pwede sabihin, hindi porket renastate ni Jerome, ay yun ay nasa kanan. Dito po, nasa conclusion po tayo. Conclusion, 5 minutes, and then 5 minutes mamaya pagkatapos niyo po. And then, magkakaroon po ng question and answer, 30 minutes ang bibigyan natin sa ating mga audience. Pwede po tayo mag-follow up question para ma-satisfy tayo sa sagot. Okay, 5 minutes po. Conclusion, 5 minutes. Gaya ng sinabi ng ating kapatid na si Pope Neri Torao ng 170 AD naglakbay daw mula sa west papuntang east na hinanap niya raw pero wala raw doon nakasulat na apocryphal books. Natural, gaya ng sinabi ng encyclopedia na proklamar or na official noong 405. Natural, wala pa. Pinatili pa eh. Kaya kahit maglakbay ka ng ganong karaming mga taon, wala pa ang final. Pero nung 200, sabi nung 200 AD, sabi rito, nung 200 AD, ulit ka ba, na ang language international ay ginagamit na yung apocryphal book na tinatawag na sectarian version. Na mga unang Kristiyano, kaya sinabi niya, Brad, ginagamit na yan. Yan niya, na ginagamit pala ng mga sinaunang Kristiyano. Kaya na sinabi na ating kapatid na hindi raw sa Katoliko galing ang Biblia. Kung literally na kukunin mo na ibinigay sa Katoliko, wala. Diba? Literal o word for the word sa Bible na ano. Yung binigay sa katauhan ng Diyos, yun. Ibig sabihin ng katauhan, iglesia. Group of people. Diba? Yun ang ibig sabihin nun. Ibinigay ang Biblia doon sa iglesia. Yun na sana itatabi ko sa kanya. Pero sabi niya, hindi raw sa Katoliko. Pero sila San Pablo, sila Mateo, o lahat ng mga author ng New Testament, nakita mo mga santo yan ng Santa Iglesia. Sa kanya nagmula ang mga tinuturo na yan. At paano sasabihin natin na hindi pala doon yan? At hindi raw sa Katoliko. Sino ba si Saint Jerome? Sino ba si Pope Damaso? Mga protestante ba yan? Hindi yan protestante. Kung ating i-research kung sino sila. Sila ay galing mismo sa Catholic Church. Catholic Church po ba ang iglesia na pinaya ng ating Panginoon? Nasa Bible po yan. Nasa chapter 9 verse 31 ng Greek Bible. Ang nakasulat doon, en Ecclesias Catholicos o Galilea, kay Samaria, kay Judea. Nandoon ang iglesia Katolika na nasa Samaria, na nasa Galilea. Nakita mo? Nasa Greek Bible po yan. Kaya na ibigay. Entonces, ang conclusion. Natural, nakakawak. At sino ang responsable? Mula sa Greek Bible hanggang doon sa Latin, sino ang responsable? Si Saint Jerome. Gaya ng sinasabi niya dito, sinulat ko, na si Saint Jerome daw, nireject ang apocryphal book. Pero bakit sa sumunod sa sinasabi ng Papa na yung transfer mula sa Greek at gawin mo, Latin Vulgate, kung talagang nireject niya yan. Susuway at susuway ka. Kung talagang alam mo na hindi kailangan niya. Bakit siya yung sumuway? Dahil alam niya, it's part of the Holy Spirit. Sa kanya mismo nang gagamit. Sa kanya mga history mismo na nagpapatotoo. Binibigla ko lang ng diin yung mga ginagamit ng mga preferensya. Nasasabihin niya na 170, si Pope Mileto, umikot-ikot to na 100. Natural. Pinipili pa, hindi pa yung sapat. Pero ng 200 AD, ginamit na. Tapos 170, wala pa kasi hindi pa eh. Yung 400 pa, inofficial na. Nag-declare na kasama doon. At kung inutusan siya ni Pope Damaso na kumplituhin ang translation, ang lumabas is Latin
Latin Vulgate. Kung kayo po ay titingin, tingnan nyo kung ano ang constant ng Latin Vulgate na Bible sa internet. 72 books. Kung talagang nireject ni St. Jerome yun, bakit hindi na dapat yun sinama? Bakit dapat yun hindi na sinama? Ito pa. Ang sabi niya, noong 480 AD daw lumabas lang ang Septuagint. 480